I will, Daddy Frankie will. We'll all say plenty of prayers for you. And on Daddy Frankie and I would like to help you. Salamat na lang po ako sa Diyos. Buhay po yung anak ko. Sana wag siya dumating sa ganun. Kaya po, hanggat maaari, maagapan po yung sakit niya. Alang-alang na lang po sa mga anak niya. Sa akin po, syempre po, masasaktan ako pag nawala po yung anak mo. Nagbaka sakali po ako kay Daddy Frankie. Na akala ko, vlog, totoo pala. Ito siya agad-agad. Nung humingi ako ng tulong, andito na po siya agad sa amin. Nagulat po ako, hindi ko po akalain na mapapansin po ako. Pero salamat po talaga na nakalapit po ako agad-agad sa inyo. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Ayan, mga kababayan, dito na naman po ang inyong lingkod para magbahagi o magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At syempre mga kababayan, gusto ko rin sa mga hindi pa nakatutok sa aking channel, nagtataka po kayo siguro bakit meron tayong kasamang foreigner. Mga kababayan, siya po si Kuya James at siya po yung dati na rin at tinulungan ni Daddy Frankie. Pero thanks to God, dahil ang dating homeless na tinulungan ni Daddy Frankie na si Kuya Kano, ngayon ay kasama na natin sa pagtulong. So Sir James, how are you now? Good. How are you? So, are you ready to help other people? Absolutely. Let's do it. Absolutely. Yan. Thank you so much. Yes, so mga kababayan, samahan niyo po kami nang malaman natin ang kalagayan ng kababayan natin inilalapit sa Team Daddy Frankie. Let's go. Ayan. So here. Hello po. Hello Nay, magandang hapon po. So, kumusta po? Okay lang po. Nay, dito po yung, kayo ba yung ano? Nanay po ako. Kayo yung nanay? Opo. Sige, kumusta? Ngayon po, medyo namang problema po dahil marami pong kailangan talaga. Maraming kailangan. Sige, pwede bang makita yung anak niyo po? Opo, pasensya na po kayo sa lugar namin po. Ha? Okay lang, okay lang. Okay. Tatay first. Tumutulo. You okay? Kuya Kano? Be careful. Yes. Okay. Oh, thank you. Okay. Sige, pasok po kami. Have a seat, sir. Yeah, Here? it's yours. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. It's okay, sir. Ito po yung bahay ng taong inilapit ni nanay sa atin. Pangalan niyo po, Nay? Annabel po, Annabel Reyes po. Annabel Reyes. Oh, anak niyo po. Opo, anak ko po. Tapos sila, Asawa po. asawa. Ilan anak niyo po? 3 po. Yung isa pa nasa isa. Si Sir James, siya po yung kasama ko sa ngayon na tumutulong sa ating mga kababayan. Okay? Ayan. So, hi sir! Kumusta po? No. Okay. You can... What's your name? excuse me sir, I put Excuse some me. mic. Ayan. Mervin Gonzalez, sir. Marvin? Mervin Gonzalez. Marvin. Okay. I'm James. Yes, Yes. And you know Daddy Frankie? yes, sir. Okay. So, how long have you been in the bed like this? December 26. December 26? Up to now, I got nagkaroon ng sakit sa puso ko. Okay. Oh yeah. I got the hospital. So you were in the hospital? Yes, sir. What kind of things did the hospital, what they say was the problem? The problem
dugo daw po, lumalapot daw po. Ayan mga So, kababayan, ma-interrupt ko po kayo, no? Medyo nahihirapan sila. So, sir, mawalang galang, no? Napansin ko kasi, bakit kayo nakakumot? Kahit siya po, magalaw lang po. Giniginaw kayo. Pero, ano yung uniform niyo po yan? Ako, nag-grab po kasi ako dati. Dati kayong Grab. Pwede bang makita? Ayan. Kailan ka na-stop mag-Grab, sir? Ito lang rin pong December 26. That's when he had to stop working? Yeah. Okay. So, galing na rin po kayo ng ospital. Yes, 2022. Ano sabi ng doktor? Kaya nga po, binigyan po ako ng yung mga gamot po na dapat po i-take. Ano daw ang sakit niyo po? Pagpatak daw siya sa akin po nila. Heart attack? Opo, tungkol daw po sa paglapot ng dugo. Yun ang inaan. Tapos kailangan daw pong i-bone marrow ako ngayon. Ibubon maro. Bone marrow biopsy po para malaman yung paglapot talaga ng mismo ng dugo. Ilang taon ka na pala, sir? 42 na po. 42. 42. Anong trabaho ng asawa niyo po? Walang trabaho. Bakit? Ako po yung tatagawid sa akin. Kayo ang nagtatrabaho. So, paano ngayon yan? Ito muna, wala mama muna. Ito ba tinitirahan niyo? Bahay niyo po ito? Ano Ano po po? ba to? Ano tong bahay niyo Bali po, bahay po namin. Bahay niyo? Kasi Pamilya lang ate. naiwan po kasi ng asawa. Naiwan ng asawa. So, thanks to God, no? Hindi kayo nagre-rent. Opo. Pero masikip, no? Ayan. So, ayun mga kababayan, no? Medyo hindi makapagsalita ng maayos si Daddy Frankie dahil naisip ko po paano na nga ba ang sitwasyon, kabuhayan ng tatlong anak ni Sir. Dahil ayon po sa kanya, siya po yung naghahanap buhay para sa kanyang tatlong anak at ang kanyang asawa ay nasa bahay lang po. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyari, pero para makausap natin ng maayos si Sir, malaman natin, Sir, okay lang, upo ako ha? Ayan, sige po. So mga kababayan, si Sir dati pong Grab driver. Matagal ka ng Grab driver, Sir? 4 years to 5 years. 4 years. Tapos ang anak mo 3, Opo. 42 years old. Paano nangyari, paano mo nalaman na may sakit ka po? Kailan nagsimula? Simula po kasi ito nung last March 2022 po. Bali, na-diagnose naman po ako tungkol sa heart attack dahil nga po, katrabaho rin po ako bilang Grab driver. Opo. Nakakapag rin po ako. Minsan pag nabiyahe po ako, naaawat din po kasi dahil nga po sa pagod din, pahinga. Kaya po yung na-diagnose naman po ako nung last 2022, yun, binigyan po ako ng mga tawag po dyan yung gamot na para mainom po namin, mawala yung sakit sa puso. Tapos ito lang pong last December 2026, yan po, nadala po ako sa ospital. Ayun nga po, balik. Nasabi po sa akin na ayun nga, atake na daw po sa puso talaga yung nangyari sa akin na hindi ko po alam. Mabigat na po pala yung dinadala kong bigat sa puso ba na napakasakit. Medyo serious na yung Mas sakit. serious na po kasi medyo delikado na rin po kasi. Kaya ang ginawa po, diniretso na ako ng ICU. Ngayon, nasa ICU na ako, yun, hanggang sa kinuhanan po nila ako ng dugo kasi malapot daw po yung dugo ko. Kinuhanan nila ako ng unang sample ng isang bag na dugo. Yun po yun para mabawasan yung dugo ko, mapalitan naman ng panibago. Mga 3 beses pong ginawa sa akin na gano'n ang ginawa nila. Para lumagnaw naman po yun. Tapos may pinainom po naman. Tapos bakit sabi nyo kanina kailangan Yan po, i-bone marrow? po. Dahil po sabi nung doktor po sa akin sa Makati, yun nga po, kailangan mapatingin daw po ako sa
hema. Yung sa mga eksperto daw po sa mga puso at saka sa dugo, na para daw po mas magamot daw po ako. Yun nga lang, medyo may kamahalan nga daw ko, pero nga po, nilapit na lang po namin sa PGH po. PGH ang naging ano namin ngayon, ang humahawak sa amin. So, PGH ang umahawak sa inyo. Okay. Pero sa ngayon, wala pang sinasabi ang mga doktor kung wala pa ba silang nasa psycho kung ano yung sakit mo. Kasi pagkakaalam ko pag mga biopsy sa bone marrow or what, parang medyo maselan, no? Opo, napakaselan po. Napakaselan. So aware din ka naman, sir. Alam mo naman. Opo, sinabi naman po nila na itong pinagmumulan daw po talaga na itong pagkalapot ng dugo ko is hindi malaman kung saan nagsisimula. Yes. Dahil dun sa... Oh, kasi bata ka pa, sir. 42? po, ito nga, 42 ka pa lang. Maliliit. Ilang taon ang bunso? siya po 6. 6 po yung bunso. Bunso panganay? Panganay ko yung 16. 16. Di ba? Napakabata mo pa, sir. Baka napabayaan mo naman yung sarili mo. Hindi naman. Siguro po napabayaan, pero ganun pa rin po. Medyo pa. Yes. Kailangan, keep fighting tayo, no? Kaya nga po, kailangan natin lumaban pa rin. Kailangan pa rin natin lumaban. Okay. Ano't ano man, sir, ang pinagdadaanan natin, may sasuggest ko lang sa'yo, kapit lang tayo kay God, no? Taka, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, sir, pagpunta namin dito, may video kami, i-upload namin ito. Baka sakali may mga makatulong sa iyo na mga kababayan natin. Manawagan ka sa mga kababayan natin, sir, para makatulong sila sa iyo sakali. Para na lang sa iyong mga anak, para sa lalong paggaling mo. Sige, sir, manawagan ka para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po mga kababayan sa mga kapwa natin Grab driver. Mga kababayan, siya pala ay dating Grab driver pero hindi na siya nakakapagtrabaho ngayon. Sige, sir. Ako po ay nakikiusap sa mga kapwa ko pong Grab driver na sana po matulungan niyo ako. Kailangan ko rin po mabuhay ko, guys. Sa mga anak ko, kailangan ko po silang matulungan. Sana po sa mga lahat ng nakakapanood po, sana matulungan niyo po ako. Kailangan ko rin pong mabuhay para sa mga anak ko, asawa ko. Hindi po sana kami pababayaan. So, ayan mga kababayan, no? Pasensya na po si Kuya. Ano pangalan mo ulit, Kuya? Mervin Gonzales po. Si Kuya Mervin Gonzales, hindi siya masyado makapagsalita, gawa siguro ng kanyang nararamdaman at atin pong unawain mga kababayan. Ang ibig po sabihin isa, siya po ay nananawagan sa kanyang mga kapwa Grab driver. Kung sino man po ang may mabuting kalooban dyan, andito po ang ating kapwa driver na nananawagan para makahingi ng kaunting tulong para sa kanyang pang-ospital. So sa ngayon siguro, kausapin na lang natin si nanay. Siya po yung lumapit sa Team Daddy Frankie para ihingi ng tulong ang kanyang anak. Nay, pwede ba upo ka dito? Tabihan mo yung anak mo. Opo. Ayan. So, okay, Sir James, for a while. Ayan, okay. Have a seat, sir. Doon. Ayan, okay. Pasensya na kayo mga kababayan, no? Talagang napakaliit lang po itong kanilang bahay. Ayan, gawa lang po ng kahirapan ng buhay. Ayan. Nay, kumusta na po? Ano nangyari sa anak ninyo? Yun nga po Pang ilan po siyang anak, Nay? bali, 6 po sila. Opo. Bali, pang-4. Nay, idikit ko lang to, Nay. Opo. Okay. So, ilan po anak niyo, Nay? 6 po. Pang ilan po siya? Pangatlo po. Saan ang asawa niyo po? Biyuda na po ako. Biyuda na. Buti kasama niyo pa rin sila. Opo So, isang bubong pa rin kayo, Opo. Mga anak ko po. mga anak mo. Opo. Paano yan? Siya pa naman ang breadwinner dati, ano? Siya naghanap buhay. Opo, malaking ano po sa akin na nadagdagan po yung obligasyon ko. Ganun. Kasi, siyempre, hindi ko naman po pwedeng pabayaan po sila kung ano po yung kahit ano na lang po yung makain namin para yung
Pagkabaga, yung dating party-party na lang po, ganun po. Kung ano meron. Kung ano po meron, yun na lang po ang yun nga po, nahihirapan. Si ako ate ngayon. naman. Ate, kumusta po? Ayos lang po. Ayos lang. Anong ginagawa mo ngayon para sa asawa mo? Sinasamahan ko po siya sa ospital. Sinasamahan mo sa ospital? Para makalapit po kami dun sa may malasakit center po. Kasi yung nagkahapon po, nagpunta po kami ng PGH po. Pumila po kami ng alas 5 ng madaling araw po dun. Para po dun sa doktor na malalapitan po namin para po dun sa hema sa dugo niya. Sabi po nung doktor dun, kailangan muna kami, may kukunin sa kanyang sample sa bone marrow niya po. Tapos, yung sample na yun, yung gagamitin niya po dun, kailangan sa doktor po manggagaling. Gamit niya po yun. Kailangan po namin siya bayadan. Tapos yung laboratory po, yung pagdadalan po ng specimen dun sa dalawang laboratory daw po kasi po dadalan nun. Isa po doon 3,500, tapos yung isa 1,000. Bali, sabi niya po, ilalapit namin doon ng white card. Ngayon po, hindi ko naman po siya nasamaan kasi may extra po ako kanina sa kapatid ko eh. Anong trabaho po? Lang po yung nagmamasahe. Mamasahe lang po. Massage po. May extra lang po kanina. Para may pangkain po kami ngayon. Kasi nandito lang po siya eh. Kanina po kasi siya, lumaad siya mag-isa doon sa PGH para pumila po din siya ng madaling araw. Buti nakayanan pa niya mag-isa. Kasi kailangan niya po pilitin yung sarili niya eh. Para sa kanya din po yun. Para matulungan niya din po kami. Mahirap pag solo ka lang eh. Opo. Oo. Pero sa panahon ngayon, siya dapat ang tutulungan natin. Opo. No? Yan. Para sa kanya. Opo. No? So, paano yan, Nay? Ano trabaho ni Nanay? Saan kukuha ng mga pangangailangan? Sa barangay po ako nagtatrabaho. Sa barangay naman. Opo. Okay naman ang sweldo. Magkano na ang sweldo? Ano lang po, hindi minimum siya. Bali, konti lang po. Konti lang. Parang So, volunteer. volunteer ka lang sa barangay. Okay. So, ayan mga kababayan. So, Nay, pwede kang manawagan sa ating mga kababayan? Baka sakaling may makatulong sa inyong anak. Opo. Nanawagan po ako sa lahat kung sino po yung may mabuting puso na matulungan po yung anak ko sa kanyang pangangailangan kasi mahaba pa po yung prosesong dadaanan pa po namin. Hindi lang po ito. Meron pa pong angiogram, angioplastic na sinasabi yung doktor para sa puso niya. Bali, step by step po ang nangyari. Pasalamat na lang po ako sa Diyos. Buhay po yung anak ko. Hindi po na, kasi karamihan po sa mga na heart attack po, hindi po inaabot. Isang 24 oras na mamatay po. Yun po. Yun pong pinagsusumikapan ko pong ngayon na sana wag siya dumating sa ganun. Kaya po, hanggat maaari, maagapan po yung sakit niya. Alang-alang na lang po sa mga anak niya. Sa akin po, syempre po, masasaktan ako pag nawala po yung anak mo. Yan po yung kaya po, nagbaka sakali po ako kay Daddy Frankie. Na akala ko, vlog-vlog lang, totoo pala. Ito siya agad-agad. Nung humingi ako ng tulong, andito na po siya agad sa amin. Nagulat po ako, hindi ko po akalain na mapapansin po ako. Pero salamat po talaga na nakalapit po ako agad-agad sa inyo. Thank you po talaga. Thank you rin po sa lahat. Sana po matulungan niyo po ang anak ko kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinikita ko para sa po namin. So, ayan mga kababayan, no, narinig po natin ang panawagan ng isang ina. Bagaman nararamdaman ko kung ano ang pakiramdam ng isang magulang dahil isa rin tayong magulang. Pagdating sa magulang kasi gagawin ang lahat para sa anak. 'Di ba? May kasabihan tayo na minsan ang anak kayang tiisin ang magulang, pero ang magulang, anything happen, hindi niya po kayang tiisin ang kanyang anak. So, Nay, wag po tayo mawala ng pag-asa. Pray lang po tayo, no? May awa ang Diyos. Hindi po ibibigay ni God yung mga ganitong pagsubok kung hindi natin kayang lagpasan. Ang pagkakaalam ko po dyan,
sa anumang ibinibigay sa atin ni God ng mga pagsubok, ay inire-ready lang tayo para mas maging matatag pa tayo sa mga bagay-bagay na ibibigay niya pa sa atin, no? So, Sir James, Yes. it's your turn. So, how much we give, it's up to you. I just Can you give him some advice? stay strong. Don't give up. Opo. Keep God in your heart. I will. Daddy Frankie will. We'll all say plenty of prayers for you. And on Daddy Frankie and I would like to help you. Okay po. Thank you po. Here. Tanggapin mo, ma'am, para One. sa inyo po. 2, 3, 4. There's 5. Thank you po. And I hope this will help. Thank you. Sige, pakatatag lang tayo, Nay. Opo. Ano? Ayan, so, salamat po mga kababayan. Sana sa mga makakapanood nito, mangyari lamang po i-share natin ang video ito nang sa ganon makaabot sa ating mga kababayan na may extra po dyan para mas matulungan pa natin si Kuya. Ano pangalan ulit ni Kuya? Mervin po. Kuya Mervin na dating Grab driver po. Sa ngayon, hindi na po niya kaya dahil sa kanyang nararamdaman. Once again mga kababayan, no, bago tuluyan magpasalamat ang Team Daddy Frankie, muli po ako magpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng ating follower supporters po, dahil na-reach na po ng Daddy Frankie ang 1 million followers. Kaya maraming salamat po. Dahil dyan, ayan, mas marami pa tayong matutulungan. Maraming salamat po sa tulong po ni Daddy Frankie. Malaking bagay po ito sa amin. Sa amin po katulad po na mahirap na tao. Kailangan po talaga ng anak ko to. Maraming salamat po, Opo. Daddy Frankie. Sa inyo po, sir. Thank you very much. Yan po ay kaloob ng ating Panginoon, no? Kami, si Kuya James and I, ay kasangkapan lang ng Panginoon. Even kahit si Kuya James ay mahirap lang din yan, gaya po ng aking sinabi, lilinawin at kaklaruhin ko lang po sa atin lahat mga kababayan. Si Daddy Frankie po ay hindi po mayaman. Ayan, mahirap lang din po kagaya nyo. Gumagawa lang po kami ng mga ganitong video dahil kagustuhan lang namin makatulong sa ating mga kababayan. So maraming salamat po and God bless. No? Salamat po.